Pagdedeklara ng Revolutionary War at pagsuspinde sa privilege of the writ of habeas corpus. Yan ang banta ni Pangulong Duterte sa kanyang mga kritiko. Pero agad din namang pumambyo ang Pangulo. Sabay sabing gagawin niya lang ito kapag ubos na ang kanyang PC. Makibalita tayo kay Rida Reyes. Pag ako ang pinaabot ninyo ng sagad, I will declare the suspension of the writ of habeas corpus. And I will arrest all of you. Matapang ang banta ni Pangulong Duterte sa kanyang mga kritiko na baka raw gawin niya kapag nasagad na ang kanyang pasensya. Kapag sinuspendi ng gobyerno ang pribilehiyo para sa writ of habeas corpus, maaari nang mang-aresto ang mga otoridad kahit walang warrant of arrest. Nagmula ang galit ng Pangulo sa pagpuna ni Senador Franklin Drilon sa utos ng Pangulo na reviewin o repasuhin ang mga kontrata ng gobyerno at mga pribadong korporasyon o ibang bansa, kabilang na ang China. Ani Drilon na dating Justice Secretary, bagamat sinusuportahan niya ang desisyon ng Pangulo, dapat daw mag-ingat ang gobyerno. Baka raw kasi malabag ng ating bansa ang obligasyon nito sa ilalim ng mga kontrata at magkaroon ng legal at pinansyal na implikasyon. We should exercise care and in labeling these contracts as onerous because the faith of the other parties in the ability of the government to honor its obligations, it's at stake. Tanong ng Pangulo, bakit kinikwestiyon ng senador ang kanyang desisyon? Alam naman daw niya kung anong kontrata ang makapapahamak sa gobyerno. Be careful of legalities of what? How dare you say that to me, Mr. Drilon? Oras daw na maubos na ang PC ng Pangulo, baka raw magdeklara siya ng isang revolutionary war at ipaaresto niya lahat ng kanyang mga kritiko. Kasama kayo sa mga rebelde, mga kriminal, pati yung mga durugista. Then pahirapan mo ako, I will declare a revolutionary war until the end of my term. Then pasensyahan tayo. Nagbanta rin ng Pangulo na magtatayo ng isang revolusyonaryong gobyerno. Sa isang revolutionary government, may malawak na kapangyarihan ang Pangulo, kabilang na ang legislative powers na kapangyarihan dapat ng Kongreso. Dati nang idineklara ang isang revolutionary government noong panahon ni dating Pangulong Cory Aquino habang binabalangkas ang 1987 Constitution pagkatapos ng pagpapatalsik kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pero paliwanag naman ng Pangulo, babala lang naman ang kanyang sinabi tungkol sa revolutionary government. That was just really a threat that you do not push me to the extreme because it would be dangerous for everybody. It might not really end the way you would like it to be. Sinisika pa naming makuha ang panig ni Senador Drilon kaugnay ng mga pahayag ng Pangulo. Dati nang nabanggit ng Pangulo ang pagtatayo ng isang revolusyonaryong gobyerno, oras na mauwi sa kaguluhan ang anyay mga plano para mapatalsik siya sa pwesto. Pero kumambyo rin naman ang Pangulo at sinabing wala naman daw siyang planong magtayo ng isang revolutionary government. Ayon kay Professor Rowena Daroy Morales ng UP College of Law, wala sa konstitusyon ang isang revolutionary government na resulta raw ng isang revolutionary war. Ano ho yun? Pakitang puwersa ng isang diktador. Kasi ididikta na niya kung ano yung gusto niya mangyari. Siya na yung hudikatura, siya na yung lehislatura, siya pa yung ehekutibo. Ganda ba yun? Correct po. All in one. All 3 in in one. 1 po. Rida Reyes, GMA News.